Mia, papaano makakatulong sa mga PWD itong e-vehicle na ito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sa pamamagitan nitong electric vehicle na programa ng Department of Social Welfare and Development, magkakaroon na ng safe spaces para sa mga PWD. Luna, itong electric vehicle na ito ay naaangkop o idinisenyo para sa kanila. Kaninang umaga, nag-inspeksyon ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ng iba pang kawani ng ahensya. Inilunsad ang naturang electric bus para sa kapakanan ng mga vulnerable, pangunahin ang mga PWD organization. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, matagal na itong binabalangkas ng ahensya para sa mga PWD. Subalit dahil sa video na nag-viral online, mas lalo aniya nilang nakita ang kahalagahan ng bukod na transportasyon sa mga PWD. Netong weekend, sa kasamang palad, may nakita tayong isang video na nag-viral kung saan sinasaktan ng isang person with disability na may nasa autism spectrum. Pero alam natin yung ganito mga insidente, maiiwasan lamang natin kapag meron tayong mga public transport na angkop at safe para sa ating mga may kapansanan. Sa pakikipag-ugnayan sa Global Electric Transportation o GET Philippines, plano ng DSWD na ilunsad ang programa para sa mas maalwan na transportasyon sa mga PWD. Sa halip na hagdan, may rampa ito para sa mga PWD na naka-wheelchair. Mayroon ding CCTV sa bawat sulok ng bus para naman mamonitor at masiguro ang kaligtasan ng mga PWD na pasahero. 20-seater ang capacity nito at 4 na standing. Hindi na rin kailangan na magbayad ng pisikal na pera dahil mayroong mobile application din nakaakibat ito para sa mas accessible na transportation para sa mga PWD. Aga kanina, bukod sa inspeksyon na isinagawa ni Secretary Rex Gatchalian, sinubukan din na paandarin o imaneho itong electric vehicle dito sa may gawin ng batasan sa Quezon City kasama ng ilang mga persons with disabilities upang iparanas sa kanila kung magiging komportable ba sila dito sa bus na proyekto ng ahensya. At base naman sa mga nakausap natin, nakikita nila na kung ito ay maisusulong ay mas magiging malaking alwan para sa kanila, lalo na makakaiwas sila sa nararanasan na diskriminasyon. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo.